Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, habang palapit na palapit ang panganganak ni Sarah, ay may sinasabi na ipinag-alala ng mga nagmamahal sa kanya, lalo na si Rene. Habang nasa trabaho, ay hindi mapakali na tumawag ang biyanan na itinawag na dinala sa ospital si Sarah. At ngayon, narito ang pagpapatuloy ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Sinsing. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. For a long, long time, how I cherish those moments. Anong nangyari, Inay? Ay, nadatnan ko na nakahiga sa sahig at wala ng malay. Ay, Diyos ko. Anong sabi ng doktor? eh, wala pa silang sinabi. Iyon na nga ang sinasabi ko sa kanya. Bago ako pumasok sa trabaho. At napansin ko na parang may iniinda sa sakit. Ipinasok na sa operating room at wala na pang lumabas sa kanila. Diyos ko. Patnubayan ninyo ang asawa at anak ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, anak. Ay, Diyos ko, iligtas po niyo ang anak ko. Rene, nabalitaan ko ang nangyari. Kumusta na si Sarah? Nasa operating room pa. Oh, Diyos ko, iligtas niyo ang kaibigan ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ha? Ang doktor na yan, Oo nga, ano kaya? Ligtas na ang mag-ina? Doktor? Sino ang asawa ng naoperahan? Ako po, doktor. Kumusta ang asawa ko? Mister, sana'y maging matapang ka. Ano ang ibig niyong sabihin, doktor? Bakit ganyan ang sinabi niyo, doktor? Ginawa namin ang lahat ng makakaya namin para mailigtas ang mag-ina. Pero ikinalulungkot ko. Kumusta ang mag-ina ko, doktor? Mister, di namin nailigtas ang ina. Ano? Ano? Patayin ang ina, pero buhay ang bata.
Wala na ang anak ko, balae. Wala na ang anak natin. Tanggapin natin ang lahat, balae. Hindi natin mahadlangan ang itinakda ng Diyos. Pero bakit? Paano na ngayon ang anak niya? Kawawa naman ang apo natin, balae. Balae, nakakalungkot ang nangyari sa anak natin. Pero dapat lang natanggapin natin ang lahat. Ang natakda. Siguro may iba pang plano ang Diyos sa kanya. Kawawa si Sarah, na kaibigan natin, Agnes. Oo nga, hindi ko halos inaasahan ito. Ganito pala ang nangyari sa mga sinasabi niya noon sa akin. Kung ganon, may nararamdaman na siya na may masamang mangyayari sa kanya. Pero sabi niya na biro lang yon. Pero totoo pala. At nagpapaalam. Ganon ba? Binili ng anak niya sa akin. Ilang araw bago ang nangyari sa kanya. Naalagaan ko ang anak niya. At ituring ko raw na parang anak. Ano? Sinuway ko dahil natakot ako na baka may nakarinig. Pero tinawanan lang at sabay din nasabi sa akin na hindi natin hawak ang mangyayari. Kaya dapat na nakahanda tayo. Nagparamdam kaya sa kanya ang lahat? Yan ang hindi ko alam. Nakakaawa naman ang anak niya dahil wala nang ina. Totoo yan. Pero tutuparin ko pa rin ang pangako ko sa kanya. Tutulong ako na mag-alaga sa anak niya. Oo naman. Talagang naawa ako sa kaibigan natin. Pero dapat naman na tanggapin natin ang katotohanan. Girl, I need you. I need your love. Ano itong ginagawa mo? Nilalamayan ang asawa mo pero naglalasing ka. Gusto ko na rin mamatay, Itay. Ano? Oo, Itay. Sundan ko ang asawa ko sa pupuntahan niya. Kalokohan yan. Oh, Lasing ka lang. Hindi mo alam ang sinasabi mo. alam ko, Itay. Wala nang silbi ang buhay ko. Dahil wala na ang pinakamamahal kong asawa. Maging matapang ka sana. Isipin mo ang inyong anak. Malupit ang Diyos. Huwag kang magsabi ng ganyan. Siguro may ibang plano ang Diyos sa asawa mo. Kaya tanggapin mo na sana ang lahat. Lasing-lasing. Hindi ko matanggap, Itay. Hindi ko matanggap na wala na ang mahal kong asawa. Hindi ko matanggap. Huminahon ka. Para kang babae. Maging matapang ka, lalaki ka. Bakit kinuha agad ng Diyos ang asawa ko? Malupit siya, Itay. Pare, last night ng asawa mo. Pero ano nangyayari sa'yo? Ilang araw na kulang ka sa tulog. Hindi ka pa kumakain. Baka makasama yan sa katawan mo. Pare, wala nang silbi ang buhay ko. Kaya gusto ko na rin mamatay. Ano ka ba naman pare? Huwag kang ganyan. Tatagan mo ang sarili mo. Isipin mo sana ang anak nyo.
Kung may mangyari sa'yo, paano na siya? Nelson, ang sakit. Napakasakit ng pagkamatay ng asawa ko. Oo, nandiyan na tayo. Maintindihan kita. Pero hindi dapat na sabihin mo gusto mo nang mamatay. Dahil sa nangyari kay Sarah. Paano na ang anak nyo? Kung ikaw din, mamamatay, di ba? Pare, Alam mo pare, naiintindihan kita. Parang nararamdaman ko na rin yung nararamdaman mo. Pero isa lang masasabi ko sa'yo, maging matapang ka. At tanggapin mo na ang mga nangyari. At isipin mo, ang anak mo, mahalin mo siya, alagaan mo siya. Yan ang gawin mo pare. Marami ang sinabi na nakakatakot balay. Nagagalit pa nga ako sa kanya. Kung gano'n ang sinasabi. Siguro, Balae, nagparamdam sa kanya ang lahat. Pwede balay. Bakit? Wala bang sinabi noon kung may sakit o nararamdaman o karamdaman niya? Wala naman. Baka may sinabi ang doktor sa kanya noon kung nagpapacheck up buwan-buwan. Yan ang hindi ko alam. Baka may naramdaman siya noon pero hindi lang sinasabi sa'yo. Hindi ko alam balay dahil wala naman akong napapansin. Ay, hindi na sinabi. Dahil ayaw niya na mag-alala kayo. Pero idinaan na lang sa biro. Hindi ko nga alam balay. Ay, baka kung may sakit siya at bawal sa kanya ang magbuntis. Ano? Pre, halika na. Nakahanda na yung sasakyang maghahatid sa bangkay ni Sarah. Ikaw na lang hinihintay. Tara na. pare, parang hindi ko maihakbang ang mga paa ko. Ano? Parang hindi ko kaya na tingnan ang bangkay ng mahal ko sa huli na pagkakataon. Tara na pare. Halika na. Sarah, bakit mo ako iniwan? Pare, gusto ko na ring mamatay. Rini, anak. Tayo na lang ang naiwan dito sa sementeryo. At mga nag-ayos sa puntod ng asawa mo. Uwi na tayo. Itay, dito pa ako. Gusto ko pang bantayan ang puntod ng asawa ko. Ulan na, anak. Uwi na tayo. Sarah, mahal ko. Saan ka man naruroon, iwanan na kita. At kailanman ay alalahanin kita. Itay. Oo, Sarah ko. Maalala kita sa pamamagitan ng kanta na nagdugtong sa puso natin. Girl, I need you. I need your love. Umiinom ka na naman. Magpahinga ka na. Dahil ilang araw nagpuyat ka. At hindi ka pa nakakain habang nilalamayan ng asawa mo. Hindi sana alak ang hanapin mo, kundi ang kalusugan mo. Ay, nako, anak.
Itay, pabayaan na ninyo ako dito. Gusto kong magpakalunod sa alak at mamatay na rin. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Bakit? Hindi ba importante sa'yo ang anak nyo ni Sara? Itay, Isa kang lalaki at maging matapang ka sana. Huwag ka sanang patatalo sa nararamdaman mo. tuluyan nang bumagsak ang pangarap namin ni Sarah. Ang magaganda naming pangarap ay pinutol ng Diyos, Itay. Malupit ang Diyos. Ako, Diyos ko. Huwag mong sisihin ang Diyos, anak. Siguro ay may dahilan kung bakit ganoon ang nangyari sa asawa mo. Siguro sinusubukan lang niya kung hanggang saan ang iyong lakas at paniniwala sa kaniya. Itong singsing na ito. Singsing na gamitin sana namin sa kasal namin ni Sarah. Pero paano pa magamit ito ngayon? Wala na. At hindi ko malimutan ang hiling niya sa akin. Isuot ko nga yung wedding ring natin. Ano? Sige na. Gusto ko na nakasuot sa akin hanggang makapanganak ako. Di ba naisuot mo na nun? Noong sinubukan ko na isukat. Pero gusto ko nakasuot sa akin hanggang makapanganak ako. Bakit naman? Basta. Sige na naman please. Isinuot ko na sa kanya ang singsing na ito. Naisuot lagi kung makasal kami. Pero wala nang kasal na mangyayari pagkat wala na siya. Naramdaman ko napakasakit ito. Tuluyan nang nasira ang mga pangarap namin ni Sarah. Sino pa ang maging ina ng anak ko? Nagising si Junjun. Inaalagaan ni Agnes. Mabuti naman na may kasama si inay na mag-aalaga sa kanya. Huwag kang mag-alala, Rene. May pangako ako kay Sarah na ituring ko na parang anak ang ipinapanganak niya. Salamat, Agnes. Pero hindi ko maibigay ang tamang pag-aalaga ng isang ina. Dahil alam mo naman na may trabaho ako. Walang problema. Nandyan naman si inay. At pangako, ibibigay ko ang buo kong pag-aalaga basta't may oras ako. Napakabuti mong kaibigan. Alam mo naman na malapit kaming magkaibigan ni Sarah. At ulitin ko, kung ano ang pangako ko, gawin ko na maging tunay na ina ni Junjun. Girl, I need you. I need your love. Ano pa ang susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas
ang karugtong ng isang linggo na kasaysayan na pinamagatang Singsing. Dito sa ating tula, Himig ng Pag-ibig. Mula sa panulat at direksyon, Lubimin Aquino. Production Supervision, Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. May kanan.